Lumipas pa ang ilang araw ay wala pa ring balita kay Lloyd. Para na akong mababaliw sa pag-aalala at sa kaiiyak gabi-gabi. Kahit hindi gabi ay bigla na lang akong iiyak. Babalik-balik din ako sa estasyon para makibalita kahit na balagi naman akong ina-update ni Elmer at ni Jace. Pero pare-parehas lang ang sinasabi nila. Hindi pa nakikita si Lloyd at ongoing pa rin ang paghahanap. Ilang araw na simula na mawala siya pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakikita kahit anino niya. Walang kabuhay-buhay akong lumabas sa opisina ng principal. Bax! Napapitlag ako nang may humawak sa braso ko. Nilingon ko si Macy. Bax, ikaw pala. Matamlay na bati ko sa kanya. Bumuntong hininga siya at hinimas ako sa braso. Ay, pinagalitan ka na naman ba ni Miss Makalalad? Marahan akong tumango at bumuntong hininga. Sinabayan ako ni Macy sa paglalakad. Hindi naman talaga ako pinagalitan kundi pinagsabihan lang. Alam din kasi ni Miss Makalalad ang pinagdadaanan ko. Bax, mag-leave ka kaya muna? Suwestyon ni Macy. Lumingon ako sa kanya. Ayoko, Bax. Lalo lang akong mababaliw kapag walang ginagawa. Sabi ko. Kesa naman palagi kang pinapagalitan ni Miss Makalala dahil hindi ka makapag-concentrate sa pagtuturo. Maaapektuhan din pati mga estudyante mo. Mahinahong paliwanag niya sa akin. Ano naman ang gagawin ko? Magmumukmuk sa bahay? Iiyak? Para na nga akong mababaliw sa kakaisip at kakaiyak eh. Tumingin lang siya sa akin at baka sa mukha ang awa at pag-aalala. Kapag walang klase ay lagi niya akong sinasamahan at laging kinakausap. Alam ko namang ginagawa niya yun para hindi ako masyadong malungkot at mag-isip. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Bax. Hanggat hindi ko nakikita si Lloyd ng buhay. Hindi matatahimik ang loob ko. Alalang-alala na ako at natatakot ako. Nag-iisip kung ano na ang kalagayan niya ngayon. Naiiyak na namang sabi ko. Hinaplos-haplos ni Missy ang likod ko. Naiintindihan kita, Bax. Isipin mo na lang na buhay na babalik si Lloyd. Hindi pa siya nakikita. May posibilidad na buhay pa siya at tinatago lang ng mga hayop na yun. Pero paano kung... Shh! Huwag mong iisipin ang mga bagay na yan, lalo lang magpapabigat sa loob mo. Think positive. Sa dami na naghahanap kay Lloyd, makikita rin siya. Yun na nga eh. Sa dami na naghahanap sa kanya hanggang ngayon di pa rin siya nakikita? Pumipiyok ng sabi ko. Niyakap ako ni Macy at tinagod-hagod ang aking likod. Hindi ko alam kung matatagalan ko pa ang ganitong pakiramdam na parang naghihintay ako ng sintensya ni kamatayan. Pagdating ng uwian ay sinabayan na ako ni Macy sa tricycle. Pinagbabawalan kasi akong magmotor ni Chang dahil lagi daw akong wala sa sarili. Yung huling nagmotor ko nga ay muntik na akong makasagasa. Third point of view. Umaalingaw-ngaw ang bawat suntok at hampas ng malapad na kahoy ng dalawang lalaki sa halos hubad na katawan ni Lloyd. At sa bawat suntok at hampas ay impit siyang dumadaing. Namamanhid na nga ang katawan niya at parang wala na lang ang sakit ng bawat latay ng malapad na matigas na kahoy at kamaong may bakal sa katawan niya. Nagtatawanan pa ang dalawang lalaki at mga bantay na naroon. Sayang ka talaga, Pogi! Kung hindi ka sana nagmamatigas kina bossing, edi hindi mo sana dadanasin to. Nakangising sabi ng isang bantay na nakatayo sa gilid at naninigarilyo. Isang malakas na hampas pa ng kahoy ang hinataw naman ng lalaki sa katawan ni Lloyd na ikinaubo niya. Sumipol ang lalaki. Matibay din ang katawan ng isang to. Kung naiba-iba to, nilibing na natin to. Nakita mo namang bato-bato ang katawan niyan. Kaya huwag niyong hahayaang makawala yan dahil yari kayo dyan. Kung makakawala siya, at kung makakawala siya, bangkay din siyang lalabas dito. Anang lalaking sumusunto kay Lloyd. Tiningnan pa nito ang kadenang nakatali sa dalawang kamay ni Lloyd. Nanghihina na ang pakiramdam ni Lloyd. Ilang araw na ba siyang nakabitin? Hindi na niya mabilang. Ni hindi nga niya alam kung araw na ba o gabi. Walang liwanag galing sa labas ang pumapasok sa madilim na silid na kinasasadlakan niya.
Tanging isang bombilya lang ang nagbibigay ng liwanag. Nanlalagkit na rin siya sa sariling dugo at pawis. Pero, hindi siya bibitaw kahit nanghihina na. Babalik pa siya kay Alyana ng buo at buhay. Ang imahe lang nito at masasayang alaala lang nila ang nagbibigay ng lakas sa kanyang huwag bumitaw. Kapag hinang-hina na siya mula sa pambubugbog at pangto-torture ng mga ito ay inaalala lang niya ang mainit na sandali nila ng nobya, ang mainit nitong halik at ang malambot at mainit nitong katawan. Sabik na siyang mayakap ito, mahalikan at maangkin. Pinikit niya ang mata habang sinasariwa sa isip ang magandang mukha ng pinakamamahal na nobya. Nagising si Lloyd sa malamig na tubig na sumaboy sa kanya. Ipinilig-pilig niya ang ulo para magising ang natutulog na diwa. "Wake up, lover boy!" Nag-angat siya ng muka. Nanlalabo yung mga mata niya at unti-unting lumilinaw. Tumambad sa kanya ang mukha ng magtiyuhin na parehas may demonyong ngisi sa labi. Sa likuran nila si Monty na mataman lang na nakatingin sa amin habang nakasandal sa pader at naninigarilyo. "Ang tibay mo rin talaga, bata! Buhay ka pa?" Ngingising-ngising komento ni Don, sabay hit-hit sa tabako. "Raymond, iho, bakit hindi mo pa iligpit yan? Mukhang wala ka ring mapapala sa kanya. Matigas ang pulis na yan. Hanggat humihinga pa yan, may tsansa pang makatakas yan. Puspusan na rin ang paghahanap ng otoridad sa atin." Nagbitaw pa ng malaking pabuya ang pamilya ng pulis na yan para mahanap siya. Umakbang palapit kay Lloyd ang congressman. "Police Master Sergeant Lloyd Villar? Bukod sa isang kilalang matapang na pulis, tagapagmana ka rin pala. Bakit nagtsatsaga ka magtrabaho sa gobyerno na kakarampot lang naman ang kita kesa pamahalaan na lang ng mga negosyo mo? Pwede rin tayong maging business partner," nanunuyang sabi ni Raymond. Nginisian siya ni Lloyd. "Ano namang business ang iaalok mo sa akin? Pagawaan ng shabu?" Nanunuya ding tanong niya. Gumisi din si Raymond. "Total, sa'yo nang galing. Magandang ideya yan. Malaki ang pera sa shabu. Di mo na kailangan ng maraming papel." Tinawanan nito ni Lloyd at dinuraan sa muka. Napapikit naman ito at nagdilim ang mukha sabay suntok sa mukha niya. Inisian niya lang ito. Hindi niya masyadong ramdam ang suntok nito. Kung mahina ba itong sumuntok o manhid na ang mukha niya. "Gago!" Galit na kinuha ni Raymond ang 2x2 na hawak ng tauhan nito at hinataw siya ng 3 beses sa katawan. Napaubo siya at dumura ng dugo. "Talagang matigas kang hayop ka. Kung wala lang akong kailangan sa'yo ay, binso na kita ng buhay." Hinihingal sa galit na sabi ni Raymond. "Pero, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon at pag-isipan mong mabuti. Pipirma ka o idadamay ko ang nobya mo." Marahas na nag-angat ng mukha si Lloyd at matalim na tiningnan si Raymond na may malademonyong ngiti sa labi. "Alyana, isang grade 4 teacher sa Masagana Elementary School, 23 years old. Batang-bata, maganda at sexy. Alam mo bang, unang kita ko pa lang sa kanya sa resort mo, gandang-ganda na ako sa kanya. Mga kagaya niya ang tipo ko eh. Yung tipong inosente pa sa kama at ikaw ang magtuturo sa kanya. Siguradong masarap siya sa kama, tama ba?" Nangangalit ang bagang ni Lloyd. Tila may nabuhay na halimaw sa loob niya nang banggitin nito ang nobya niya. Naikuyom niya ng mahigpit ang kamao at gusto nang bigwasan si Raymond, kung hindi lang nakatali ang dalawa niyang kamay. "Huwag mong idadamay si Alyana dito, hayop ka!" Mariin niyang sabi dito. "So, ano? Pipirma ka na?" Nakangising tanong ni Raymond at inabot ang folder na hawak ng tauhan at nilabas ang papel na pinapipirmahan sa kanya. Isang statement na nagsasabing pinabawi na niya ang salaysay ukol dito na protector ito ng mga sindikato para maabsuelto ito. Napatiimbagang siya at hindi kumibo habang matalim na nakatingin lang dito. Nagsisimula na ngayon magtalo ang loob niya dahil sa sinabi nito. "Sige, pagbibigyan kita ng oras para mag-isip. At sa susunod na tanungin kita ay dapat may sagot ka na. Pipirmahan mo to o madadamay ang syota mo." Sinundan lang niya ng masamang tingin ang magtiyuhin na lumabas. Sumunod din ang ilang tauhan. Huling lumabas si Monty na binigyan pa siya ng huling tingin. "Break muna tayo mga pare. Nagugutom na ako."
Sinong maiiwan dito? Hindi makakawala yan. Maliban na lang kung may superpower siya. Nagsitawanan ng mga tauhan at lumabas na sa madilim na silid. Naiwang mag-isa si Lloyd sa madilim na silid at tanging maliit na bombilya lang ang ilaw. Pagod na siya sa pambubugbog na natatamo niya. Masakit at ngalay na ang katawan niya. Nauuhaw na rin siya at tanging sariling laway na lang ang nilulunok niya. Umaasa siyang mahanap siya ng mga kasamahan at alam din niyang tutulong sa paghahanap sa kanya mga kaibigan. Sana ay hindi mahuli ang mga ito. Protektahan din sana nila si Aliana. Wala siyang tiwala sa mga salita ng magtiyuhin. Ayaw niyang madamay ang nobya at kailangan niyang mag-isip. Muling bumukas ang bakal na pinto ng silid. Isang balingkinitan na bulto ang naaninag niyang pumasok. Lumapit ito sa kanya hanggang matanglawan ito ng liwanag. Si Julia? Kamusta, Lloyd? Anito, gumisi siya. Nakita mo naman, di ba? Buhay pa ako! Sarkastikong sabi niya sa babae. Matama nitong nakatingin sa kanya. Hanggang sa walang reaksyon na mukha nito ay unti-unting nilambungan ng pag-aalala ng pasadahan siya nito ng tingin. Alam mo, Lloyd, kung magmamatigas ka pa, hindi ka na nila bubuhayin. Bakit hindi mo nalang pirmahan ang statement? Pirmahan ko man o hindi, papatayin pa rin nila ako. Lumapit ito sa kanya, tinawakan ng kanyang muka at marahang hinaplos. Iniwas siya naman ang muka. Hindi ka nila mapapatay. Hindi ko hahayaang mangyari yun, no? Kapag pinirmahan mo na ang papel, tutulungan kitang makatakas. Pabulong nitong sabi. Matiim siyang tumingin dito. Ito ang babaeng kasalo niya noon sa panandaliang ligaya. Ang ahas sa ahensya. Nang dahil dito ay nalagay siya sa panganib. Ang buhay ng mga kasamahan niya pati na rin siya. Nahirapan silang supili ng kriminalidad dahil mga kagaya nitong tiwali. At anong kapalit? Natitiyak niya may kapalit ang pag-alok ng tulong nito. Lumunok ito at ngumiti. Naging mapungay ang mga mata. Sasama ka sa akin. Iiwanan mo si Aliana. Mahal na mahal kita, Lloyd. Matagal na. Tumawa siya. Alam niyang iyon ang hihilingin nito. Nawala naman ang ngiti nito. Kahit patayin mo pa ako, hindi ako sasama sa'yo. Bakit naman ako sasama sa isang kagaya mong traidor at wanted sa batas? Nang uuyam niyang sabi dito, tumalim ang tingin ito sa kanya. Tinraidor mo rin ako. Ikaw ang unang trumaydor. Unang pasok mo pa lang sa ahensya, traidor ka na. Nang dahil sa'yo, muntik na kami mamatay ng tropa sa Santa Luna. Tapos sasabihin mo ngayong mahal mo ko? Nakangising sabi niya. Natigilan naman ito at tila napahiya. Hinding-hindi ko ipagpapalit sa iyo si Aliana. Kahit tumulong ka pa sa kanila sa pagpapahirap sa akin, siya lang ang mahal ko. Siya ang babaeng pakakasalan ko. Oo na? Siya na? Siya na ang gusto mo. Siya na ang mahal mo. Maganda nga na wag mong pirmahan ang statement para idamay siya ni Raymond at magsama kayo sa impyerno. Galit na sigaw nito at nagmamarchang lumabas na ng silid. Napapikit naman ng mariin si Lloyd. Tiningnan niya ang dalawa niyang kamay na nakagapos pataas sa dalawang posteng bakal. Sinubukan niyang hikalsin ang kadena pero mahigpit ang pagkakagapos nito sa dalawang pulso niya. Kailangan ko nang makalabas dito sa kabilang dako. At kailan ka naman ulit magpapakita sa amin ng mga anak mo, Erning? Ano ba, Jonah? Di ba pinag-usapan na natin to? Stayin ako sa trabaho ko at mahigpit ang boss ko. Hindi pwedeng palabas-labas doon. Ano ba kasing trabaho yan at sobra namang higpit ng boss mo? At halos ayaw ka nang pauwiin? O baka naman may kabit ka sa pinagtatrabahuhan mo? Nako, sinasabi ko sa'yo, Erning, wag na wag kang magpapahuli sa akin dahil puputulin ko yung etits mo. Banta ni Jonah sa asawa habang karga sa tagiliran ng isang taong gulang na bunsong anak. Kung ano-ano na namang iniisip mo, Jonah, kakamarites mo yan. Wala akong kabit. At saka, wag ka na ngang masyadong mausisa. Ang importante, malaki ang kinikita ko dito. Kesa naman magtiyaga ako sa pagko-construction na yan, minimum lang ang sahod doon. Kulang na kulang sa panggastos natin sa araw-araw. Gatas pa nga ng mga bata. Bayarin pa natin sa kuryente at tubig.
Bayad pa natin sa upa. Oh, kita mo naman 'di ba? 15 milyang binigay ko sa'yo bukod pa yung para sa mga bayarin natin. Ikaw na ang bahala dyan. Basta, i-safety mo na yung panggata sa mga bata at pagkain nyo. Yung sobra, bahala ka na. Ibili mo ng kung anong gusto mo o ipambinggo mo. Baka sa susunod na linggo na ulit ang uwi ko. Tatawag ako. Bumuntong hininga si Jonah. May punto naman kasi ang sinasabi ng kinakasama niya. O siya, basta mag-iingat ka roon at walang babae ha. Pinandilatan niya ng mata ang kinakasama. Oo nga, ito naman. Maghahanap pa ba ako ng ibang babae Ang gandang-ganda mo. Nakangising sabi ni Erning kay Jonah. Kinarga ang panganay na anak na 5 taong gulang na naghahabol sa kanya. Tsaka, bobolahin mo pa ako. Bakit naman kasi gabi ka pa aalis? Di ba pwedeng bukas na lang? Kailangan dahil bukas kami naman ng bantay. Kumunot ang noo ni Jonah. Ano ba kasing binabantayan nyo? Bahagyang nag-iwas ang tingin sa Erning at tumikim. Ano? Mga gamit lang. Mga mamahalin kasi kaya kailangan na talagang bantayan. Lalo lang napakunot ang noo ni Jonah. Pero bago pa siya magtanong ulit ay nagpaalam na si Erning. Alis na ako. Ikaw na ang bahala sa mga bata. Hinalikan ni Erning sa ulo ang 2 anak at ang asawa. Ang panganay niya ay umiiyak pa ng ibaba niya. Pero hinawakan na ito ni Jonah. Tatawag-tawag na lang ako. Pumasok na kayo sa loob at malalim na ang gabi. Tumango naman si Jonah at tinanaw na lang ang kinakasama na tinatahak ang makitid na eskinita palabas ng kalsada. Nang mawala na ito sa paningin ay pumasok na silang mag-iina sa loob ng bahay at nagsarado na ng pinto. Pasipol-sipol si Erning habang dinudukot sa bulsa ang susi ng motor niyang second hand lang. Nung nabili niya, tumawid siya ng kalsada kung saan nakaparada ang motor niya. Pero hindi pa man niya naisusuksok ang susi ay may humintong itim na van sa tapat niya. Bumaba ang 2 malaking lalaki at tila papel lang na hinablot si Erning papasok sa loob ng van. Agad na sumibad paalis ang van. Nanlaban naman si Erning sa 2 lalaking kumuha sa kanya. Pero sa laki ng mga ito ay wala siyang laban. Ang isa nga ay isang kamay lang niyang idiniin sa upuan ng van. Ang isa ay tinutukan pa siya ng baril. Nanlaki ang mata niya. Kinabahan siya at natakot. Teka, sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Nahintatakutang tanong ni Erning at tiningnan isa-isa mga nasa loob ng malaking van. May 2 lalaki sa harapan. Ang isa ang nagdadrive. 2 ang nasa tabi niya at ang isa naman ay nasa likuran niya. Hindi niya kilala mga ito bagamat masasabi niyang hindi basta-basta mga ito. Sa mga mukha pa lang at sa mga bulto ng katawan ng mga ito. May kailangan lang kami sa iyo, pare. Makipag-cooperate ka na lang kung ayaw mong bangkay ka ng nakasako na palutang-lutang sa ilog bukas. Nakangising banta sa kanya ng lalaking may hawak na baril na nakatutok sa kanya. Napalunok na lang siya.